Alam mo bang ang laki ng kinita natin sa party na yon? May sobra pa. Ha? Inimbita kasi natin lahat ng tao, pati na rin yung mga hindi natin gaano kilala. Sa dami ng regalo natin, halos wala na tayong kailangan bilhin. Umingay na naman ang pagkakulipot mo! May 7 constellation ng Suzaku sa Timog. Mga bituin ng kaibigan natin. Sana nakapunta sila sa kasal natin. Andun sila. Ha? Nakapunta silang lahat. Lahat. Nakita ko. Nandun sila nakangiti sa atin. Tama ka nga. Dahil lagi silang nakatingin sa ating dalawa, binabantayan tayo. Meron pa, nandyan pa ang mga bituin ni Tamahome. Oo. Dito yon. Nandito dati yung marka ng halimaw. Dapat siguro umuwi na tayo. Ha? Nina? Ano ka bata ka? Huwag muna. Tara. Ha? Bakit naman kasi biglang umulan? Ano ba yung nakita ko? Si Miyaka ba yun? Maging alisto ka, Sasaki. Teka, Coach! Parang nakita ko po kasi si Miyaka. Ano ba ang pinagsasasabi mo, Mayo? Ikaw na ang bagong nahirang na Suzaku. Teka, ano yun? Hindi pa naginip. Ha? Ang ibig mo sabihin, nagdadalang tao na pala si Miyaka? Kahapon ko nga lang nabalitaan eh. 3 buwan na daw. Ha? 3 buwan na? Ibig sabihin? Oo, gano'n na nga. Kung kukwentahin mo yung petsa, masasabi na honeymoon baby nga nila yan. Mayo! Mamaya na. Mayo! Anong problema ni Sakaki? Ewan ko. Hindi pa tayo nagsiselebrate, kaya eto. Okay ba? Pero bakit ganito kadami? Pasensya ka na, medyo mali kasi ang tansya ko eh. Ay, sa lagay na yan, medyo lang yan. Sandali! Sasakay ako! Ikaw, Sakaki. Bakit ba parang bad trip ka? Wala lang. Dahil ba hindi ka natanggap na regular sa team? Nakita naman ng coach, di ba? Magaling kang maglaro. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ka natanggap. Huwag ka nang sumausaw. Hindi mo naman alam kung anong nangyayari. Ibig sabihin, si Taka lang ang nakaka-relate sa'yo? Kinuwento sa akin ni Kawai Tungkol sa ano? na hindi ka pa rin daw sumusuko sa kanya. Alam kong mahirap, pero alam mo... Oh! Hoy, bababa ako! Hoy! Teka lang! Bakit ka ba sumusunod sa akin? Teka nga, saan ka ba pupunta? Ano bang pakailan mo sa akin? Sakaki! O baka naman interesado ka lang dito. Teka, ano yan? Coach naman, hindi mo ba namumukhaan to? Ang mundo ng 4 na Diyos. Imposible. Teka, hindi ako makapaniwala. Sandali, pupunta ako dyan! Wag na. Akin na lang to. Saan mo ba nakuha yan?
Napulot ko. Teka nga, wala kang kaalam-alam tungkol sa libro na yan, ano? Alam ko. Binasa ko na nga lahat eh. Binasa mo lahat? Marunong akong bumasa ng Chinese, no? Siguro akala mo para sa akin simpleng Chinese novel lang ang nabasa ko. Sa totoo lang, kakaiba nga ito eh. Habang binabasa ko, parang nakikita ko kaagad yung mga eksena sa isip ko. Para akong nanonood ng pelikula na permanenteng naka-fast forward. Sandali! Huwag mong buksan! Hindi ba love story to? Ito ay kwento ni Miyaka at Tamahome. Muntik ko na nga makalimutan. 3 years ago, nakita ko na ang librong ito sa library. Binasa ko na ito dati, pero parang wala akong maintindihan. Pagkatapos, hindi ko na ulit nakita to. Tapos ngayon, bigla ko nilang napulot. Ano kayang ibig sabihin, no? Sakaki, Ang dahilan na yung kwento, hindi pa ito tuluyang natatapos. mali ka! Matagal nang tapos ang kwento na yan! Wala nang iba pang pwedeng mangyari! At paano ka naman nakakasiguro doon? Ibigay mo sa akin ang libro! Huwag mo nang isipin! Ihagis mo na dito! Ano kaya? Mababago kaya ang kwento ng libro na ito? Kung ako naman ang papasok dito? Ano nga kaya, no? Sandali! Huwag mong gagawin yan! Delikado yan! Delikado? Wala naman akong pakialam kung delikado. Mabuti na yon, kesa nakatira ako sa mundo na ito. Hindi naman ganun kasimple yun! Bakit bang dami mong alam? Wala naman ako maaasahan sa mundo na to, di ba? Ang pamilya ko, ang eskwelahan ko, at ang mga kaibigan ko. Binasa mo ang libro kaya dapat alam mo. Kapag tinawag na lang ng hirang nasusako ang apat na Diyos, mawawala ang kanyang katawan at magiging espiritu na lang. Mali ka! Hindi ganun ang katapusan ng kwento ni Miyaka! Sinungaling ka! Iba naman yun! Iba si Mayaka at Taka! Alam ko na yan. Sisiguruhin ng 7 tagapagtanggol na hindi mangyayari sa akin yon. Hindi ganun na nangyari! Si Coach Tsunami. Ay hindi, si Tamahome pala. Si Taka! Ako rin. Makakahanap din ako ng kaligayahan sa libro. Tumigil ka! Sasagot si Taka sa akin. Sigurado yun. Huwag mong buksan yan! Sakaki! Sakaki! Huwag kang pumunta! Miyaka! Miyaka! Ah! Sakaki! Bumalik ka dito! Ah! Miyaka, imposible. Miyaka! Ano to? Teka. Ano tong singsing? Sabihin mo sa akin kung saan lugar ka nang galing. Ang bata mo pa. Ikaw si Hoki, hindi ba? Ikaw nga si Hoki! Bakit mo alam ang pangalan ko? At anong ginagawa mo dito? Ano po? Nasaan na po yung anak niyo si Boshin? Tama na. Nasa harapan ka ng kamahalan. Pasensya na po. Paano ba to? Hayaan niyo siya! Ibig sabihin, ikaw si... Hindi na Boshi ng pangalan niya. Ano ba nalalaman mo tungkol sa akin pagkabata? Nabasa ko po lahat ng nasa libro na nga. Ayos ka lang. Ang ilaw na yan. Ikaw nga ang hinihintay namin. Ang babae na galing sa kabilang mundo. Ikaw na nga ang nahirang na Suzaku. Ang sabi ng doktor, nagkaganyan lang daw si Miyaka dahil sa pagod. Pero, Anong nawala na yung bata? Anong ibig mong sabihin? Hindi pala siya buntis? hindi. Noong nangyari kasi yan, nawalan siya ng mali doon sa kwarto. Tapos, yung baby bigla na lang. Naglaho sa katawan niya? Ang sabi nga sa akin ng doktor, parang hindi nga daw siya nabuntis talaga. Grabe. Teka, baka nasama sa libro. Ayun ba yun? Oo, ang mundo ng apat na Diyos. Ito ang Teka. librong yun. Hindi ba 3 years ago sinauli na ito sa library? Ibig sabihin, may meron na naman yan. Burado na ang data sa computer. Ang sama na ng kondisyon nito?
Sino naman kayang may gawa nito? Ano kasi... Bakit, Kenny? Ah, Kilala mo ba siya? Si Mayu Sakaki. Yung sa basketball team? alam mo, kahit na nasa loob lang ng libro ito, nagdadalang tao pa rin si Mayo. At saka, mula pa nung nasa 8th grade siya, meron na siyang gusto sa'yo. Hindi ko napansin yun. Pero kahit na, hindi kahit sino, pwede pumasok sa libro. Yun nga ang kakaiba. Akala natin, niligtas nyo na ni Miyaka ang imperyo ng Conan. Yung pala hanggang ngayon, nagkakagulo pa rin sa lugar na yan. Nagkakagulo ulit. Yung 3 taon na lumipas dito, katumbas na ng 10 taon sa loob ng libro. Ang sabi ay bigla na lang daw lumawak ang disyerto. At malapit na daw ang tuluyang pagkawasak ng imperyo. Mukhang sumasabay ang pagkalugmok ng imperyo sa kondisyon ng mismong libro. Kung ganun, Pinapatawag na naman sa storya ang Susaku at may bagong nahirang na Susaku. at si Sakaki na yun? Siya ang bagong nahirang? Hindi pwede yun. Si Miyaka lang nahirang na Suzaku. Saktapos na ang parte niya sa storya. Pero, kung si Mayong may gawa ng lahat ng ito, ginagamit niya ang baby namin para pabalikin ako. Sa tingin ko, hindi. Sana lang na hindi ganun. Pero malaki rin ang posibilidad na yan ang isa sa hihilingin ni Mayo. Bakit, Kenny? Sinabi ba ni Mayo sa iyo yun? Na may balak siyang pabalikin ako doon? Oo, Kung ganun, pwede nga bumalik ako sa libro. Habang meron pang nararamdaman si Mayo para sa akin. ano ba ang sinasabi mo? Kaya lang, tingin mo mapapatawad ako ni Miyaka. Ang saya-saya dun sa kasal namin. Binabati siya ng lahat ng mga tao. Ang sabi niya kapag hindi naging masaya nakasalo ng bouquet namin, ako doon dapat sisihin kapag nangyari yun. Dapat pala, napansin ko dati pa, na may nararamdaman pala si Mayo para sa akin. Taka, Eh di kasalanan ko nga. Hindi na pwedeng nandito lang ako na walang ginagawa. Nandito lang ako lagi sa tahimik na mundo at hinihintay ko lang magising si Miyaka. edi kung kaya mo, paano yun? Ililigtas mo ba siya? Ililigtas mo si Mayo Sakaki? Kenny, siyempre, ibabalik ko siya dito. Miyaka, hintayin mo lang ako. Si Taka. Umalis na naman si Taka. Ito na pala yun. Ang templo ng Suzaku. Ano nangyari sa bayan na to? Taka, ikaw ba yan? Lady Hoki? Hindi. Empress Hoki. Ibig sabihin, totoo pala ang mga narinig ko. Ah. Hinihintay kita, Taka. Mabutit nagkita tayo agad, kamahalan. Pero po, ano po bang nangyari sa Conan? Sabi na nga ba't babalik ka din dito? Taka! Sakaki. Ang tagal mo naman, Taka! Ano bang sinasabi mo? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka dapat pumunta dito. Aray! Bitiwan mo ako! Dahan-dahan naman! Baka masaktan ng baby ko! Ano ka ba? Siguro sa tingin mo isa ka pa rin binata, ano? Saka kayang tawag mo sa akin? Samantalang mag-asawa na tayo. Hindi ba hiwalay na ang mga parents ko? Sinabi ko rin sa'yo na may kanya-kanya na silang pamilya. Hindi mo ba naaalala? Kaya nga ikaw na lang ang may tuturing kong pamilya dahil iniwan na ako ng mga parents ko. Nalimutan mo na ba? Taka, sabihin mo, anong kalagayan ni Miyaka? Si Miyaka ho ba? Bakit, anong problema? Bakit parang hindi mo ako masagot? Ay, hindi po. Hindi mo masabi na naghiwalay na kayo? Ibig mong sabihin ang kinwento ni Mayo sa amin? Empress Hoki. Totoo po yun. Mabilis sila nagkalabuan. Ni hindi na nga sila magkasama ngayon eh. Naaalala mo, Taka? Nung kinasal yung isang member ng basketball team, doon din natin nakilala ang isa't isa. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Ako nga ang nakasalo ng bridal bouquet. Pagkatapos, nung masalo ko ang bouquet, doon ko naisip na binibigyan ako ng Diyos ng senyales. Tapos, pinagtapat ko sa iyo na gusto kita, diba? Hindi kita maintindihan. Ang saya ko nun. At pagkatapos nun, mula nung araw na yon, nagkaroon ka na rin ng nararamdaman para sa akin. Hindi ba totoo naman, Taka? Hindi ko makakalimutan yon. Yung gabi na sinabi mo na akong babaeng pinili mong makasama at hindi yung si Miyaka. Tumingin tayo sa langit at nangako ka na pakakasalan mo ako kapag naging 16 years old na ako.
Naaalala ko yung kasal sa simbahan. Ang saya-saya ko nun. Hindi ko makakalimutan nung nagpalitan tayo ng singsing. Sobrang saya ko talaga nun. Huh? Hindi nagtagal at nabuntis ako. Nasa high school pa rin ako pero buntis na ako. Pero okay lang. Hindi ko kailangan mag-aral. Total naman, mag-asawa na tayo. Ano yung ilaw na yan? Ano pa? Eh di pag-ibig natin. Huwag mong sabihin na... Ayoko na marinig pa. Pasensya na pero magpapahinga na ako. Mumin, ikaw nang bahala kay Mayo. Opo, kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang. Kung ikaw lang ang magsisilbi, wag na lang. Bakit po? Bakit naman? Kahit ano pa ang nangyari sa inyo, sa inyo ko pa rin ipagkakatiwala ang kahihinatnan ng bayan ng Conan. Opo. Sa kalagayan ko ngayon, wala akong maibibigay na tulong sa inyong dalawa. Tsaka, hindi kami papayag na sumama ang nahirang sa'yo habang buntis siya. Hahanapin ko po ang mga kasama ko. Kung tutulungan kami, baka may magawa kami. Ang sabi ng aking ina, marami Kasalanan ni Miyaka to. Kaya lang nangyayari to dahil hindi niya hinilig sa Susako na maging mapayapa ang bayan ng Conan. Inuna niya ang sarili niyang kaligayahan. Yun ang dahilan nun. Inuna niya ang sarili niyang kaligayahan. Yun ang dahilan nun. Miyaka, ano bang dapat kong gawin ngayon? Ah! Sandali, ano yun? Si Chichiri! Nagbalik ka na naman pala. Alam mo ba na paparating ako, Chichiri? May narinig akong boses na tumatawag sa akin eh. Oh, asa na si Miyaka? Si Miyaka, wala siya. Ah, ganun pala. Pero ang alam ko, narinig ko rin ang boses niya eh. Ano sabi mo? Kung sa bagay, alam mo ba, mula nung umalis kayong dalawa dito, ang dami ng kakaibang bagay na nangyari dito. Makinig ka sa akin, Chichiri. Masama na pangitain. Umalis na tayo. Aalis tayo? Ang akala ko nga, mas mataas dito ang bundok ng Lake ko. Chichiri, hindi yata ang tansya ng batagsakan. Sa tingin ko, hindi. Aray, May patibong pala dito. kainis. Sino naman ang gagawa nito? Aba, ayos ah. Akala ko pa naman eh, nakahuli na ako na makakain. Tapos puro tao lang pala mga ito. Hoy, Tasky! Ako ito, no? Ako rin to, no? Sino kayo? Huwag mong sabihin na nalimutan mo na kami. Ako si Taka. Kung gusto mo, tamawami na lang. Nalimutan mo na ba? Magkasama tayo ng 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Oh! Ayan, nakilala niya na tayo. Sino nga kayo ulit? Ah! Sige, ililibing ko na kayong dalawa dyan. Ah! Ang saya na makita kayo ulit, Chichiri. Taka. Pero kayo ang sama ninyo. Bakit niyo naman iisipin na hindi ko kayo naaalala? Kayo pa palang masama, pambihira ka. May iba tayo. Kumusta na nga pala yung pangkat mo? Andiyan pa ba sila? Wala na. Nagkanya-kanya na kaming lahat. Ano ba ang nangyayari sa bayan na ito? Ang gulo-gulo na. Pero alam mo, ang galing mong humukay ng pati mo ha. Yung mga butas na yan ba? Kusa na nga lang nagpapakita yan. Sa tingin ko, may malaking kung ano naghukay sa ilalim ng lupa. Kaya nagkaganito na rin ang itsura ng bundok na ito. Bilis! Ayan na! Huhulihin kita! Iihawin kita para may makain ng mga kaibigan ko! Ngayon na! Ah! Ah! Kainis. Ako na ang bahala sa isang to. Kaiha! Wala na? Hindi na ako makakalaban? May darating pa! Ah! Ano na naman yan? Genbu! Pambihira ang sama ng aura niya! Ano ba nangyayari? Sobrang lakas niya! Hindi natatagal ang harap ko! Chichiri! Sukdulan ko na to! Sagradong alam! Hindi Genbu yan. Kung Genbu yan, mahirap talunin. Peke lang yan. Pekeng Genbu. Kapag hindi ka umalis, kakainin kita ng buhay. Halatang halata na hindi ka pa rin nagbabago. Huh? Ah! Ah!
Unti-unti nang nababalot sa negatibong enerhiya ang buong bayan ng Conan. Subalit sa unang pagkakataon, wala akong nararamdaman na may masamang intensyon na gustong dalhin sa kadiliman ang mundong ito. Ibig sabihin kasalanan ni Mayo Sakaki ito? Malamang, kasalanan nga ng huwad na nahira. Pero maaari rin na baka iba ang may gawa. Hindi pa rin kami nalilinawan dyan. Ganun pa man, isa lang ang paraan para pigilan ang pagkawasak ng bayan na ito. At ang tinutukoy ko na paraan ay tawagin niyo uli ang Suzaku. Pero paano namin gagawin? Tatatlo lang kami. Mali ka! Buhay pa rin ang apat na kasama ninyo. Pumili na silang lahat ng mga nais nilang anyo at isinilang na silang muli. Ang misyon ninyong tatlo ay hanapin at buuin muli ang 7 tagapagtanggol. At ikaw, Taka, ang misyon mo ay makuha ang Shinzaho. Dati, nabuo ang bagay na ito ng pagmamahal ninyong dalawa ni Miyaka. Ngayon, isa na itong maliit na bagay na nakatago sa isang partikular na lugar kung saan hindi nito dapat kalagyan. At basta hindi nyo pa ito nahahanap ng mga kasama mo, hindi kayo magtatagumpay sa pagtawag nyo sa Suzaku. Opo. Siya nga pala, alam niyo ba kung saan sinilang ulit yung mga kasama namin? Pambihira kayo. Gusto nyo pa akong gagawa ng trabaho nyo? Eto, gamitin nyo uli ito. Malamang makakatulong ito sa inyo. Lumalakas na naman ang hangin ah. Oo nga. Malis na tayo. Malaki na ang pinagbago ko. Nasa akin ang lahat na yun. Aangkinin ko na ang mundong ito. Pati na rin sinataka at ang baby namin. Taka, dali, halika na dito. Tumigil ka na, pwede. Bakit naman? Hindi ba mag-asawa na tayo? Naniniwala ka ba talaga dyan sa mga sinasabi mo? Seryoso ako. Alam mong hindi totoo to. Nag-iilusyon ka lang. Kagustuhan mo lang na magkatotoo ito. Ano bang mga sinasabi mo? Na nagsisinungaling lang ako? Paano mo nasabi yun? Kasinungalingan ba ang lahat ng ito? Oo, lahat. Kasi nangalingan ng lahat ng ito. Walang totoo ni isa. Kung totoo yan, paano ang dinadala ko? Kaninong baby to? Kailangan sabihin ko pa? Hindi rin ba totoo ang baby na ito? Kahit na nakataya dito ang buhay ng lahat na nandito? Oo, gaya ng sinabi mo, walang totoo dito. Pati ako, ang dinadala ko. Pati na rin ang mundo sa loob ng libro na ito. Pero naghihirap ang lahat, hindi ba? Pati na rin sina Hoki at saka si Boshing, hindi ba, Pwede Taka? ba? Suotin mo ng school uniform mo. Ang uniform mo, yun ang nag-iisa koleksyon natin sa kabilang mundo. Sandali lang. Pero kung bumalik ako doon, edi mawawasak ng bayan na to. Papayag ka ba doon? Pwede ba tikilan mo na yan? Taka, mahal kita. Totoo yun. Sakaki, Hindi! Tawagin mo akong Mayo! tigilan mo nga ako. Basta mangako ka sa akin. Habang hindi ako nakakabalik sa paghanap sa mga tagapagtanggol, ano man ang mangyari, protektahan mo ang baby. At kung may mangyari dyan, sa palagay ko hindi naman natin matatawag ang Suzaku. Ipinapangako ko yan. Lalo na't anak naman natin na magiging baby ko, hindi ba? Dahil nagsisimula palang mahabang kwento tungkol sa buhay nating dalawa at sa ating magiging anak. Hindi mo anak yan. Anak namin ni Miyaka yan. Tama na! Ayoko marinig ang pangalan niya. Kapag sinabi mo ulit ang pangalan niya, hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Sige na, Taka, sabihin mong mahal mo ako. Sabihin mong Mayo, mahal kita. Sige na. Sasabihin ko ng mahal kita. Taka, Sasabihin ko kasi pinilit mo ko. Pero ibang babae ang tunay na mahal ko. At hindi magbabagong pagmamahal ko sa kanya. Taka, sa akin ka na ngayon. Tama na! Pati ang baby mo. Tama na! Mayo, Ano, ayos ka lang ba? Pawis na pawis ka. wala to.
Wala pa ba ang tawag mo dyan? Parang grabing-grabe ka na. Huwag niyong problemahin to. Yung kanina, noong may sumalakay sa atin. Ay, nagtigas-tigasan ka lang pala para hindi ka mahalata. Siguro para maagapan yan, dapat si Mitsukake ang una nating hanapin. Gamitin mo ang gamot na to para makapagpahinga ang katawan mo. Salamat. Wala namang kwenta to. Wala namang sinasabi sa atin to eh. Wala namang pala tong silbi. Hanggat walang malapit sa kanila, walang ipapakita yan. Pero ang ganda pa rin ng kinuwento mo sa akin ha. Nakuha sa sinapupunan niya ang anak ni Miyaka at dinala dito. Ngayon, lumalabas na yun ang Shinsaho na ang Susaku mismo ang lumikha. Ang sanggol na yun. Oras na umalis na yun sa katawan ni Miyaka. Kaya titigil na rin yun sa pagiging Shinzaho. Tama ba? Hoy, taka! Baka hindi na rin namin anak yun. Hindi totoo yan! Ano ka ba? Para ka nang baliw dyan ah! Sana nga tama si Taski. Mga baliw. Kung sa tingin mo ay mali ako, huwag mong sasabihin na tama ako. Mamaya tamahan ka ng kidlat dyan eh. Ikaw din. Bakit naman ako tatamaan ng kidlat? May oras pa kayong magkwentuhan at mag-camping, ha? Basta dalian nyo lang at hanapin nyo na yung iba. At pagkatapos nun, magiging kami na ni Taka. Ang init. Ang init nito. Taka. Hanapin mo ko. Ngayon na, hanapin mo ko. Sino yan? Dito yun eh. Pumasok dito. Hindi mo ba ako kilala? Ikaw ang bagong Nahira. Ako ang Suzaku. Ano? Ang Suzaku? Ako ang paglilingkuran mo. Paglilingkuran? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Huwag mong kalilimutan. Ang kapangyarihan ko ang dahilan kung bakit nandito ka ngayon. Parang may mali dito ah. Ang 7 tagapagtanggol ng Suzaku lamang ang makakatawag sa Suzaku. Intindihin mo ito. Hinabalak ng 7 tagapagtanggol na agawin sa iyo ang anak mo. Hindi! At si Taka, siya ang naghahanap sa mga kasama niya. At silang lahat ang tatapos sa buhay mo. Totoo ba yan? Hindi! Imposible! Imposible yan! Anong gagawin ko? Sabihin mo, anong dapat kong gawin? Magdasal ka. At bukod doon, mag-isip ka ng malalim. Pag-isipan mo ang pagkawasak ng lahat ng tagapagtanggol kundi Taka. At ako na ang bakit. Lady Mayo, ano po bang ginagawa niyo dyan? Ano? Dito kasi, medyo bumubuti ang pakiramdam ko. Siguro dahil ako ang nahiram. Kasi po, hindi tayo dapat pumapasok dyan nang hindi kayo naliligo. Bakit? Paliliguin niyo ako dyan sa labas? Ayoko nga! Paano po kasi dito lang sa kabisera merong mainit na tubig? Ayoko nga eh! Lagi niyo namang pinapanatiling malinis ang sarili ninyo. Si Lady Miyaka kasi laging nadudungisan. Lagi silang naghahabulan sa putikan ng mga Tama na! Ayoko na marinig yan. Wag na wag mo na siyang babanggitin sa harapan ko. Opo. Nakakainit ng ulo. Makatulog na nga. Pero bago yon, magpapamasahe muna ako. Nangyayari rin sa page na ito, oh. Hindi na mabasa ngayon. Nagsimula lang sa parte na pumasok si Maya sa loob ng templo ng Susaku. Siguradong may pumasok sa kanya kaya pumasok siya doon. Sino kaya yon? Tapos gumagawa sila ng paraan para hindi natin sila makita. Isa na lang ang connection natin. Sulog pa. Kainis. Wala bang paraan para makontak natin si Taka? Matagal ko na nga pinag-iisipan yan pero... Baka naman sinasadya din ni Taka na hindi natin siya makita. Huh? Baka wala pala siyang balak bumalik. Sa ngayon hindi pa natatawag ang Suzaku. Kung maililigtas niya ang Conan, mababawi na niya ang baby at magigising na si Miyaka. Yun siguro ang iniisip niya. Sabihin mo nga, Kenny, naniniwala ka ba talaga na wala tayong magagawa para makatulong sa kanya sa ngayon? Sandali lang. Nag-aalala rin naman ako Kung tutuusin, kasalanan naman natin to eh. Tayong lahat ang may kasalanan, tapos si Taka ang naghihirap. Di ba may paraanong nasa loob ako?
Halimbawa, pwede tayong gumamit ng isang tao na konektado kay Mayo Sakaki. Humanap tayo ng kaibigan niya. Teka, si Saori Kawai. Tama yun, siya nga. Mukhang pati ang bayan na to, nilamon na rin ang desyerto. Hanggang kailan pa kaya itatagal ang mga bahay na ito? Sa ating na niyo naman, ang daming mga uwak na lumilipad dito. Kanina pa nga gumugulo sa isip ko ang mga yan eh. Anong sabi ng kristal? Uy! Meron na oh! Yan ang marka ng talino at kaalaman. Si Chirico. Malamang malaking bahay ang tinitirahan nun. Walang ginawa kundi mag-aral para sa pagsusulit. Pangarap talaga ni Chirico na makapasa sa pagsusulit para makapagsilbi sa gobyerno. Hindi kaya... Huh? Sobrang laki naman yan! Tuloy po kayo sa aking tahanan. Ako ang tagapangasiwa ng daloy ng tubigan at lahat ng tinatayong struktura dito sa bayan. Ang pangalan ko Paicho. Ganon pala. Sinilang uli ang kaibigan namin si Chirico bilang anak nyo. Oh, Okay pala! Kumusta? Ano? Asan siya? Ano ba kayo? Andito ako! Hindi niyo na ako namukhaan? Ako na to! Ako na si Chirico! Iyan na siya ngayon? ito ang anak namin. Siya si Gakure. Ibig sabihin, ganyan siya kabata? Lagot! Hindi pwede! Paano natin nasasama ang isang sanggol? Teka, gusto niyo bang tumuloy sa bahay? Ganun ba? Hindi niyo pala alam ang sanhin nito? Pasensya na kayo. Mula nang pinanganak ako, pinag-aralan ko na ang problema ng bayang ito. Binasa mo lahat ng ito? Walang nakaalam na mangyayari to. Anong klase kayang beste itong sumalanta sa bayan ng Conan? May 10 taon na rin. Naglakbay na ako sa iba't ibang lupain. Wala talagang hudyat ang sakuna. Kahit na maliit na lindol, wala akong naramdaman. Siya nga pala. Anong problema, Chirico? Ano ba problema nito? Bigla na lang naging iyakin. Ayan na. Laro na kayo ni Tio Tasky. Ayan. Ayos na ako. Pasensya na kung kinabahan ka, ha? Ay, ano ba nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lang naging iyakin? Sino ba naman ang hindi matataranta? Pasensya ka na, pero hindi madaling ipaliwanag eh. Ha? Nakikita mo naman, kailan lang kasi ako muling isinilang. Nang isinilang ako, naalala ko ang lahat gaya ng pagiging tagapagtanggol ng Suzaku. Parang kahapon lang ang lahat ng nangyari nung magkakasama pa tayo. Parang ako pa rin yung dating Chirico. Pero sa pagkakataong ito, parang lumiit lang ako. Ang kaso lang, habang lumilipas ang pagkakataon, umabalik ako sa pagkabata. Yung mga pagkakataon na nagiging sanggol ako, medyo dumadalas na. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal at mawawala ng alaala ko bilang si Chirico at magiging normal na sanggol na lang ako gaya ng ibang bata. Anong sinabi mo? Pasensya na kayo. Ibig sabihin nun, Oh? kanyan din yung iba? Ganun na nga yun. Kung sinilang sila agad matapos ang huling laban natin, malaki ang posibilidad na hindi nila alam na kasali sila sa tagapagtanggol ng Suzaku. Paano na yan? Dapat mahanap na sila kaagad. Kahit na, hindi pa rin natin pwedeng isama si Chirico. Kinakabahan ako. Huh? Tungkol dyan sa mga uwak na yan. Alam niyo ba, sila nga nagsabi sa amin na paparating na kayo. Ano? Marami ng kakaiba nangyari sa lugar na ito. May itim na ulap saka madalas kumikit na nakakatakot. Bukod pa doon, bigla na lang nagpakita yung mga kakaibang itim na ibon na yan ngayong umaga. Puro masasamang pangitain. Pero kung iisipin, baka yan ang sagot sa dasal ng mga tao. Humihingi sila ng isang tagapagligtas. Yun ang dahilan kaya nakumbinsi ako. Darating ang mga tagapagtanggol. Naniwala ako na darating kayong 3. Kung ganun na bang silbi ng bola na ito? Walang kwenta to. Diyan ka nagkakamali. Iba-iba ang mga landas na tinatahak natin at yun ang nag-uugnay sa atin sa mga kaibigan natin. Yun ang nagbubuklod sa 7 tagapagtanggol. Sa tingin ko, ang aura ninyong humatak sa itim na ulap at ibon para pumunta dito. Hindi kaya patibong ito? Kung patibong ito, ang dapat gawin, dapat mo sundan natin ang may itim na ulap na yon. Kapag ginawa natin, mahahanap natin ang ibang kaibigan natin. Yun naman pala eh. Labanan na natin ang mga ibon na yan. Iihawin ko't na may makain naman tayo. Pero ako, hihintayin ko na lang kayo dito. Pakidalian na lang ang paghahanap doon sa iba para makabalik na kayo agad. Ay oo, bibigyan namin kayo ng kabayo. Salamat, makakatulong yun sa amin. Maraming salamat ha. Kami nang bahalang mag-alaga kay Gakure. Ipapaubayan na namin siya sa inyo. Oy, Taka, Ha? sa tingin ko, ang pagkalugmok ng paligid sa mundong ito ay may kinalaman sa nangyayari sa mundo ninyo. Ibig sabihin, may masama rin nangyayari sa mundo nyo. Ano sabi mo? Ano man ang nangyayari doon, nagkakaroon yun ng masamang epekto dito sa daigdig natin. Naniniwala din ako na ang bagong negatibong enerhiyang yon
ay hindi nanggagaling sa bagong nahirang. Chirico, paano mo nalalaman ito? Yung masamang nangyayari ay galing doon sa libro sa kabilang mundo. Chirico! Lagot ka sa aking halimaw ka! Kayong dalawa, ayos lang ba kayo? Hindi ako nasaktan. Kumusta ka naman dyan, Taka? Oo, hindi rin naman ako nasaktan. Sigurado ako na magiging mabuting ama ka. Ano ba naman yan? Ito talagang si Chirico. Nag-iiyakin na naman. Ano nangyari doon? May iba pa yata nagmamanipula sa babaeng yan eh. Hindi ko na maramdaman na masamang aura. Buti pa, umalis na tayo dito. Ay, salamat. Nahanap na yung una. Mukhang normal na rin yung pagkakasulat ah. Nawala na rin yung entry ni Mayo. Baka natutulog. Huh? Naku, mukhang may malaking problema sa templo ng Susaku. Malaking problema. Kahit anong linis namin ayaw matanggal. Baka nangyayari to dahil naghihirap na si Miyaka sa kabilang mundo. Kailangan maghintay tayo. Maayos ang lahat ng ito kapag nakabalik na ang 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Sana tama ka, anak. Ano bang ginagawa nila? Bata lang ang tatapusin, ang tagal pa. Ha? Taka! Naku, ang taas ng lagnat niya. Naku, masama to. Naubos na ang dala nating tubig. Heto po, tubig oh. Ha? Uy, salamat. Akin na, dali. Hindi natin pwedeng kunin yan. Ha? Bata, kailangan ng pamilya mo ang tubig na yan, hindi ba? Malapit lang po ang tubigan dito. Kukuha na lang po ako ulit. Salamat. Sumama kayo sa bahay ko. Ihiram ko kayo ng gamot dun sa mama na kapitbahay namin. Manggagamot ba yon? Tama po kayo. Diyan ang pangalan niya. Wow! Ayan, meron na! May marka na namang lumalabas. Lunas? Hindi ba si Mitsukaki yan? Ate Shoka! Shoka! Ang sama mo naman. Ba't bigla kang umalis? Anong masama, Chose? Eh, natutulog ka naman. Sa susunod kasi gisingin mo ako bago ka umalis. Ang tagal nating hindi nagkita. Naalala mo ako? Ako si Taski. Ha? Nandito rin si Chichiri at Taka, oh. Hindi ko naman kayo kilala eh. Ha? Loko ka, ah. Siguro inaapi mo si Shoka. Baka gusto mo ng away. Ano bang sinasabi mo? Si Mitsukaki ka, hindi ba? Kapag inapi mo si Shoka, manda ka sa akin. Oy, pasensya na. Lagot ka sa akin. Away. Lahat ba ng bata paiiyakin mo? Ah, ganun pala yun. Ang anak kong si Chosei pala ay isa sa mga tagapagtanggol ng Susaku sa nakaraang buhay. Ang mga magulang naman ni Shoka, mahabang panahon na mula nung namatay sila. Nakikitira siya sa kapitbahay. Magkakamag-anak sila pero malayo. Kaya pala ganun, mula nung pinanganak ang anak ko, madalas niyang sabihin na puprotektahan niya daw si Shoka. Ngayon, naiintindihan ko na. Kaya pala mahal na mahal niya si Shoka. Chichiri, may pusa din dito. Napansin mo rin yung pusa, no? Nawala yan sa paglalakbay natin. Baka si Tama yan noong nakaraang buhay niya. Aabuti ng ilang araw bago ka tuluyang gumaling. Huwag kang magpapagod, ha? Siya nga pala. Sigurado ba kayo na may naalala talaga si Chose sa pagiging isang tagapagtanggol? Napahanga nga ako nung tinawag niyang pangalan ni Shoka. Kasi halos bagong panganak lang siya noon. Hindi pa siya marunong magsalita. Ngayon, iniisip ko na hindi niya naman tinutukoy yung kapitbahay. Mitsukaki. Ganun pa man, hindi namin matutulungan ang anak ko na maibalik ang alaala niya. Kaya, sana matulungan niyo siya para maging kapaki-pakinabang na tagapagtanggol ng Suzaku. Kayo na po ang bahala sa anak ko. Ayoko sumama! Ayoko sumama sa kanila! Ayoko! Chose naman, pwede ba wag mo na kami pahirapan eh, no? Ayoko! Bakit, Chose? Matapang ka naman, di ba? Di ba nangako ka na lagi mo akong poprotektahan? Ayoko sumama! Bakit? Duwag ka ba? Alam mo, ayoko sa lalaking duwag. Kapag hindi ka sumama, paano ang iyong ama tina? Paano ako? Lahat ng tao mamamatay.
kang makikinig sa sasabihin ng kuya, ha? Huwag kang iyakin at lagi mong pagbubutihin. Maging masaya ka at bumalik ka sa akin. Dahil yun yung Chosina na tutunan kong mahalin. Ate Shoka, sasama na ako. Ang tapang mo, bata. Ang galing. Mag-iingat kayo! Mahal ko, dumadahil ang mga itim na ibon. Huwag kang mag-alala, mahal. Sigurado ako na puprotektahan tayo ng ginawang harang ni Chichiri. Si Ate Shoka! Ayos to. Marami na tayong tubig. Ayos, tara. Jose? Huwag mo sabihin na takot yung bata, tumakbo na lang pauwi. Teka, sandali! Tingnan niyo! Sagradong alam! Paano? Hindi mo siya susunod. Hindi nauubos ang mga ito, ah! Kainis! Kakakontrol na ako, Baku! Ano naman yan? Ingat na dapat ang biyako. Pumasok pa kayo! Huli na tayo. Hindi bumalik agad sa loob ng bahay si Shoka kanina. Nalungkot siya dahil hindi na niya nakikita si Chosei. Bago ko napansin, andyan na yung mga itim na ibon. Baka nga totoo ang sinabi niyo. Baka nga si Chosei ang pumuprotekta dito kay Shoka. Ate Shoka! Ate! Biyako! Biyako! Sa palagay ko, nawala na ang panganib. Gakure. Ate! Shoka! Bakit? Bakit? Bakit ba? Bakit Bakit lagi mo akong iniiwan? iniiwan? Si Mitsukaki na nga yan. Sa wakas, pakita na rin siya. Magiging ayos na siya. Hayaan niyo lang siya magpahinga at magigising din siya. Apa, Maraming salamat sa inyo. Si Taka naman ang gamutin natin. Titignan kita. Nagbalik na ang alaala ni Mitsukake. Talaga palang si Mitsukaki yun, ano? Oo. Ibig sabihin, dalawa na lang ang hahanapin nila. Si Mayo? Ikaw ba si Saori?
Bakit pa kasi ginagawa nila yung kalokohan na yan? Magugulang silbi sila. Tingnan nyo, oh. Nagbalik na sa dati ang bayan na to. Oh, tingnan nyo, umiilaw na naman. Oo. Oh, ang marka na ito. Di ba yan si... Kumusta na kayo mga kuya? Siguro naghahanap kayo na matutuluyan, ano? May alam ako. Ikaw si... Sinuri ko. Nagpakita na sinuri ko. Nakakaalala ba? Hindi pa nakasulat dito eh. Si Mayo. Si Mayo. Ano bang ginawa niya? Ay nako, nakakainis na ah. Sumpain sila. Kung walang mangyayari, magtatagumpay at magsasama na naman ang mga yon. Ang ganda! Ikaw si... Nuri ko, hindi ba? Ang pangalan ko ay Rayshun. Huh? Akin na lang to, ah. Hindi pwede! Isoli mo sa akin yan. O, pwede? Ayaw! Sabi ng isoli mo yan eh! Sinabi na kayo ako eh! Ayaw! Akin na yan! Hoy! Bumalik ka dito! Hintayin mo kami! Ang bilis ng bubwit na yun ah! Ha? Hoy, ano ba? Huwag mong paglalaruan yan! Hindi ito laruan na pinaglalaroan ng bata, no? Tumigil ka! Hindi sa'yo to, no? Ha? Ano ba yung ginagawa mo? Bitawan mo! Bitawan mo yan! Baliw, hindi pwede, no? Nuri ko! Ha! Ha! Teka! Ano yung ginagawa mo? Sinuri ko nga. Ganyang lakas, imposibleng hindi. Nabasag na yung bola! Yung mahiwagang bola! Lagot na. Hindi na natin nabutan. Nabasag na yung bola! Nabasag na! Tumigil ka nga! Hindi naman sa'yo yun eh. Nabasag na! Sa akin yun eh! Dapat nga ako itong naiiyak dahil nabasag yung bola eh. Oh, ganito na lang. Ihahanap kita ng bagong bola. Gusto mo? O ayaw mo? Siyempre naman gusto! Dalihan na natin! Dalihan na natin! Bigla na lang siyang sumigla ulit. Magkapareho sila. Basta makuha niya na ang gusto niya, bigla na lang siyang sasaya. Wow! Ang ganda! Gusto ko nito! Maganda rin to! Alin kaya dito ang pipiliin ko? Alin kaya? Alin kaya? Nagbalik na naman yung mga itim na ulap. Oo nga, no. Ibig sabihin, darating na yung susunod na kaaway natin. Hoy! Teka! Kainis! Hindi ko pwedeng gamitin ang alab ko dito. Hindi ka makakatakas sa amin. Lagot ka! Ako ang panalo. Teka, ano yun? Ayun na siya. Naku, isang halimaw. Sir Doctor! What is it? Hindi lang yung na seryo. Malaki na seryo. Dito ka lang ah. Huwag kang lalayo sa amin. Sagradong alab! Ano ba naman yan? Masyadong madali, huh? Pambihira, nabuhay ulit! Walang nangyari sa atake mo. Sabay-sabay natin siyang atakihin. O sige!
Hindi ka na makakabawi ngayon! Hindi kami matatalo! Hayha! Natalo natin sa... Muntik na tayo sa isang yun ah. Kainis! Wala talaga silang kwenta! Pakawalan mo ang iyong galit. Pakawalan mo ang galit na iyong nararamdaman bilang bagong nahirang. Galit? Kahit kaunti lang ang kailangan ng kapangyarihan ko. Kapag nangyari yun, magiging madali ang pagtapos sa 7 tagapagtanggol ng susa. Anong ibig mong sabihin? Si Taka, hindi naman siguro madadamay si Taka sa gagawin mo, di ba? Anong ginagawa mo dito? Anong gagawin natin? Hindi alam ng magulang niya na sinama natin siya. Parang mali nga eh. Kaso hindi tayo pwedeng bumalik sa bayan na yon. Tama ka. Kapag bumalik tayo, madadaming taong bayan. Pero kawawa pa rin siya. Wala pa siyang 8 taong gulang. Ay, nakawala. Kailangan pa rin malaman ng mga magulang niya. Ay! Bakit? May pinag-uusapan kami. Meron kasi akong gustong puntahan eh. Saan naman yun? Dalhin niyo naman ako doon, sige na. Saan mo ba gustong pumunta? Sa bayan ng Suzaku. Tama ka, alam ko nga ang lahat. Alam ko ang lahat ng tungkol dito. Talaga? Ikwento mo sa akin ang tungkol sa 7 tagapagtanggol bago ako pinanganak. Ikukwento ko ba yung pagiging babaero ni Hotori? Ha? Gusto mo bang malaman? Alam mo ba kung sino ang talagang gusto ni Hotohori? Ang totoong mahal ni Hotohori ay ang nahirang na Suzaku. Ang nahirang na Suzaku ba? Ibig sabihin, wala ka talagang kaalam-alam tungkol doon, ano? Sina Tamahome at Hotohori, parehong ginamit ng nahirang. Si Miyaka Yuki, pinaglaruan niya ang puso ng dalawang yun. Hindi totoo yun! Totoong sinabi ko. Pero ang nangyari sa bandang huli, ang napili na pakasalan ni Hotohori ay si Honki pa rin. Ewan ko lang kung talaga nagmamahalan ng mga magulang mo. Ang dating kasi sa akin, hindi. Lagi namang anak ang naghihirap eh. Bakit ba? Ganyan ka kung makapagsalita tungkol sa tao. Si Taka, hindi pa para sa'yo isang importanteng tao si Taka. Ang nahirang na Suzaku, sa pagkakaalam ko ay isang tao na may wagas na pag-ibig. Pero hindi ka ganun. Kung magsalita ka, wala kang alam kundi galit. Makinig ka nga sa akin. Hindi ako pumunta sa mundo na to para maging nahirang na Suzaku. Kaya mo ba talagang iligtas sa kapahamakan ng bayan na to? Kaya mo ba? Bakit ba ang bastos mo magsalita sa akin? Ako ang nahirang na Suzaku. Kung gugustuhin ko, kaya ko na tawagin ang Suzaku na nag-iisa. Bakit ko pa pinag-aksayan ng oras ang batang yan? Maya, naririnig mo ba ako? Nasaan ka ba, Mayo? Sumagot ka! Sorry. Ikaw ba yan? Teka, paano? Nasaan ka ba, ha? Sa ospital, kung saan naka-admit si Miyaka. Mayo, walang malay si Miyaka mula kahapon pa. Kahapon? Isang araw pa lang dyan? Isang araw pa lang? Bakit? Mayo, naririnig mo ba ako? Alam mo, umiyak ang mama mo kagabi. Tumawag siya kagabi. Nag-aalala pati papa mo. Kalokohan yan! Hindi ako nagsisinungaling. Dapat kasi... Wala akong tiwala sa kanila. Sakaki, makinig ka. Maniwala ka, hindi ka dapat nandyan. Kahit nandyan ka, wala kang may tutulot na kaligayahan sa mundo na yan. Makinig ka, Sakaki. Merong nanlilin lang sa'yo. Merong gumagamit sa'yo. Ginagamit ka lang ng isang nilalang na gustong wasakin ng tuluyan ang mundo na yan. Wala yan. Hindi niyo ako makukumbinsi na bumalik dyan.
Hindi na ako babalik dyan. Magsasama na kami dito, ni Taka. Pati na ang baby namin. Mayo, nakikiusap ako, bumalik ka na. Sakaki! Oo nga, maawa ka sa bata! Anong ginagawa mo dyan? Tingnan niyo. May sinusulat siya mensahe para sa atin. Mga wala silang kwenta. Hindi pwede. Ano ba ang problema mo? Gusto mo pumunta sa bayan ng Susako dahil may pupuntahan ka na lalaki? Pambira talaga to, umaasta na matanda. Hindi sa ordinaryong lalaki, no? Madalas ko siya nakakausap doon sa palengke. Bahala ka na nga. Teka, kung siya nga talaga sinuri ko na isinilang muli, Tama. Ang ibig sabihin, sa isang lalaki lang siya posible magkagusto. Ibig sabihin, si Otori sinilang na muli. Nagbibiro ba kayo? Parang hindi ako makapaniwala sa sinasabi nyo. Bakit ba kasi nagmamadali siya makarating dun? Dalihan niyo na! Lady Mayo! Lady Mayo! Diyan ka lang! Imposible to. Hindi pwede mangyari sa akin to. Imposible. Hindi ko maintindihan bakit unti-unti akong naglalaho. Lady Mayo! Lady Mayo! Ano nangyayari sa inyo? Wala na akong magagawa. Katapusan ko na. Lady Mayo, masama sa inyong napapapod. Tayo na, bumalik na tayo sa kwarto ninyo. Lady Mayo! ano ba to? Ang daming puntod. 10 taon na lumipas mula nun. Sinalakay ng Koto ang bayan na ito. Nang dumating ang tulong, huli na ang lahat. Ibig sabihin ba walang natira sa mga taong bayan? Kung meron man, nagsialisa na sila. Nagsilipatan sa mga kalapit na bayan. Balita ko masama daw ang pakiramdam mo, Lady Mayo. Hindi na bale, ganang bumangon. May gusto lang akong ikwento sa'yo. Oo, matagal na ang kwentong ito. Matagal na ang kwentong yan? Noong sinaunang panahon, merong isang napakaliit na bayan na lumulubog sa kahirapan. Isang araw, merong dumating ng mga mensahero na nanggaling pa sa kabisera. Naghahanap sila ng mga babaeng nasa tamang edad para maging bayarang babae para sa korte. Napili ang isang babae na sobrang hirap, walang pambayad ang pamilya niya para sa lupa nila, lupa na inuupahan nila. May isang lalaki, mas matanda dun sa babae ng 2 taon. Minahal niya ang lalaking yon mula noong bata pa sila at umasa siya na sila magkakatuluyan balang araw. Pero para sa pamilya niya, nagdesisyon ng babae na pumunta na lang sa kabisera. Taliwas sa inaasahan, pagkatapos ng 1.5 taon, ang bayan ng babae biglang sinalakay ng Koto at nawasak ang bayan sa loob ng isang gabi. Ang lalaki, ang nag-iisang natira sa bayan, naghihintay sa kanya. At itong sinabi sa kanya, "Bumalik ka sa akin. Muli nating itayo ang bayan natin." Subalit ang babae ay walang sinagot kundi umiling. Pero bakit? Pero bakit ayaw niyang bumalik? Hindi niya ba naisip na may lihim na pagtingin yung lalaki sa kanya? Totoo ba na ganun talaga kasayang mabuhay sa kabisera? Mas gusto mo bang makasalamuha ang mga makapangyarihan at mayayaman na lalaki? May galit siya kung makatingin. Tiningnan niya ang babae na may galit sa kanyang puso. Pagkatapos ang lalaki, humarap sa emperador na nandun lang pala at narinig ang lahat. Ano nga mo? Ang emperador? Si Hotohori? Ang pangalan ng lalaki ay Tendoshu. At itong sinabi niya sa babae,
Kung ako ba ang naging emperador, pipiliin mo ba ako imbis na siya? Anong ibig sabihin nun? Kamahalan, ang totoo, meron kang kapatid na mas matanda ng 1 taon. May nagtangka sa buhay niya na pinag-interesan ng posisyon mo. Kaya pinaampun siya sa isang pobre. Imposible! Kung ganon, Kung ganon, kapatid kita. alam pala ng lalaki ang sikreto sa likod ng kanyang totoong pagkatao. Magkapatid pala sila na iisa ang dugo. Hindi kita mapapatawad. Pagkatapos bitawan ng mga salitang yon, pagkatapos ng halos 3 buwan, nagpakita ulit ang lalaki sa kanyang kapatid bilang isang rebelde. Pero kahit ginawa niya yon, walang kasalanan ng lalaki. Minamanipula ng isang nilalang ang galit sa kanyang puso. Ako na lang ang tapusin mo! Kung yun lang ang paraan para tuluyang mawala ang galit sa puso mo! Pero hindi ako papayag na saktan mo ang ating kamahalan! Hindi ako makakapayag doon! Okay. Okay. Ganun mo ba kamahal si Otohori? Ano pa bang hinihintay mo? Kung ayaw mong sumalakay sa kanya. Mamatay ka! Kuya ko! Kuya! Kapag ang isang bata ay pinanganak na may markadang susa, lumalabas ang halimaw na Diyos. Sumalit hanggang sa buhay sa radyo. Hindi man lang niya makikita ang susa o masasaksihan ang kapangyarihan nito, ang saklap ng kapalan. Sa kamay na ito magwawakas ang buhay ng hari ng susa. Ako lang din pala magiging daan para maging totoo ang aking propesiya. Ang nilalang na yun ay kasamaan na isinilang muli. Siya mismo ang naging sunod-sunuran ng sarili niyang puot. At si Tendo? Ano naman na nangyari kay Tendo? Aking nakababatang kapatid. Aking nag-iisang kapatid. Kuya, salamat. At tayo ay nagkakilala. Sana kayo ay lumigaya. Otohori. Kuya! Tendo! Hindi ko maintindihan. Hoki, bakit? Ganun mo ba kamahal si Hotohori? Nagbitiw ako ng pangako. Maulan ng gabing yon na mag-away si Tamahome at Hotohori at napilitan silang labanan ng isa't isa gamit ang espada at ang kapangyarihan ni Miyaka ang nagtanggal ng bisa ng Kudoko kay Tamahome. Pagkatapos, Mabuti, nagbalik ka na rin sa amin. nagyakapan ang dalawang nagmamahalan at basta na lamang tumalikod si Hotohori. Doon ako nangako sa kanya na poprotektahan ko siya kahit ibigay ko pa ang buhay ko. Ikaw ba yung, kung hindi ako nagkakamali, sa palengke tayo nakakilala, di ba? Tignan mo, 8 taon pa lang pero namumula na. Kahit umabot ng 1 buwan lang ang pagiging mag-asawa namin, masaya ako na nabigyan ako ng pagkakataon na mahalin siya. Patawad. Lady Maya, Kasi nagsinungaling ako kay Boshin. maaari mo nang kalimutan yon. Ang sa akin lang naman, gusto kong makipagkwentuhan sa'yo ng mahaba-haba. Kasi para namang... Hindi, di bali na. Lady Mayo! Lady Mayo! Sa iyong espada na ito bago ka pa pinanganak. Bago ako pinanganak? 10 taon na. Sumalaki ka sa laban ng daladalayan para ipagtanggol ang iyong bayan. At kasama mo kami. Lumaban ako at gamit ko ito? Tayo ang 7 tagapagtanggol ng Susaku. Ang Suzaku? Tagapagtanggol ng Susaku? Ang anak ko, isa sa 7 tagapagtanggal ng Susaku. Opo. At yun din po ang dahilan kaya kailangan namin panandali ang hiramin ng anak ninyo. Ganun pala yun. Ngayon naiintindihan ko na. Ah? Ako kasi, nakita ko ang Susaku ng sarili kong mga mata. Nakita nyo? Nangyari mga 2 araw pagkatapos na namatay ang dating emperador. Noong oras na yun, naglakbay kami sa isang bundok at may nadaan kami mga puntod. Nakita talaga namin ang lapad ng mga pakpak niya.
napapaisip ka tuloy na dinadalaw niyang puntod na yon. Kaya mula nun, dito na kami naninirahan at kami nag-aalaga sa mga puntod kung saan nakalibing ang mga namatay ng taong bayan. Kasama ang anak kong si Eyan. Siya ang pangalan ng pamilya na nasa puntod. Pero hindi namin kamag-anak ang mga nakalibing doon. Pero araw-araw niya pa rin dinadalaw ang puntod. Ibig sabihin, may kinalaman kay Haring Hotohori ang puntod na yon. Ang mga itim na ulap. Ang Suzaku! Hindi! Isa yung Huwad na Suzaku! Takbo na! Doon mo to! Sagradong alab! Huwag kang malikot! Ano? Takbo na! Lagot na! Hindi maaari! Teka! Sandali! Nakikiusap ako, makinig ka! Hindi. Wala kang pakinabang sa akin. Ang lakas ko ay tuluyan ang nagbalik sa akin. Salamat sa iyong ka. Ganun pala! Nilinlang mo lang ako! Isa ako sa sakop sa mundo. Ako na. Hindi na kita kailangan. Tama. Ang Suzaku nga. Hindi yan. Hindi pa natawag ni Nataka. Siyempre, hindi yan ang tunay. Lumaki dahil sa negatibong enerhiya sa puso ni Mayo. Isang nilalang ng kasamaan. Makakasalanan ko ito. Huh? Nakakasiguro ako. Ako may kasalanan ito. Julie, ano bang sinasabi mo dyan? Multo! Mukhang tama lang ang dating ko. Nagpalit lang naman kami ng anyo, no? Pambihira, akala ko naman multo eh. Si Chichiri lang naman pala. Huwag ka naman kasi manakot ng ganyan. Dalihan niyo na! Ayan, may multo na talaga! Sino tinatawag mo multo? Ha? Huh? Chiriko? Magkakasama na tayo. Eka, bakit bigla mong ginawa to? Sapagkat nasa malaking panganib na ang Shinzaho. Dali, bumalik na kayong lahat sa kabisera ngayon. Oo, tara na! Ano bang sinasabi mo? Hindi ba sinabi ko sa'yo, ikaw ang mag-alala sa bata? Lagi mong pinapalusot ng busy ka. Pero malay ko ba kung nagtatrabaho ka ba talaga? Anong sabi mo? Sige na! Lahat ng trabaho, pinapasa mo sa akin. Lagi ka na naghahanap ng dahilan para lumabas. Saan ka ba pumupunta sa edad mo na yan, ha? Wala kang karapatan na husgahan mo. Pati yung obligasyon mo sa anak natin, pinapasa mo sa iba. Hindi ka naman ganyan dati ah. Palibasa ikaw, hindi ka marunong mag-alaga ng bata. Ano ba? Tumigil na kayo! Busy ako eh. Lagi na lang busy ang sagot mo. Please! Tama na! Paano ba ako babalik? Sandali, Sakaki! Si Taka to. Taka? Ako ito. Ikaw ba yan, Kenny? Pero paano mo? Si Miyaka. Kamusta si Miyaka? Nagising na ba siya? Hindi pa. Hindi pa nga eh. Ganun ba? Siya nga pala, tungkol ito kay Mayo. Ano nangyari kay Sakaki? Mula nang lumabas siya ng kwarto, hindi ko alam kung bakit, pero wala nang record tungkol sa kanya. Baka may mangyari na sa kanya. Hindi ko nga rin alam eh. Kaya nga... Alam ko na. Babalik ako sa palasyo. Taka! Sandali! Julie, sandali, relax ka lang. Wala pa tayong nalalaman. Ano ka ba? Pero kasi, posible kasi na ako ang dahilan
kung bakit nadamay si Mayo sa kaguluhan na ito. Julie, mamaya na tayo mag-usap. Basta, mabuti pa hanapin ko muna si Sakaki. Taka! Ingat kayo! Ano bang sinasabi mo? Ang bansang ito, wala ng pag-asa. Hindi naman pala si Mayo ang nahirang eh. Meron siya ginawang masama kay Taka at sa mga kasama niya. Bakit ba parang nawala na ang tapang mo? Huwag mong kakalimutan na ikaw ang emperador ng Conan at maraming taong umaasa sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sigurado ako na magbabalik din sa dati ang puso ni Mayo. Pagkatapos, sila Taka naman, kahit na peligroso, tinutuloy nila ang laban. Pero ikaw, bakit ganyan ka? Hindi mo pa rin naiintindihan? Ipagpalagay natin na masira ang bansa na ito. Sino naman sa tingin mo sisisi sa'yo? Dahil ikaw ang emperador. Lagi mong pinagbabuti at natatakot ka na magkamali. Anong kinatatakutan mo ngayon? Ang dapat mong katakutan? Hindi. Ang dapat ikahiya ay ang kawalan ng katapangan sa puso mo. Malaking problema ito! Si Lady Mayo po! Anong sinabi mo? Anong nangyari? Mayo! Mayo! Huwag ka masyadong tumakbo. Delikado dyan. Mayo, huwag kang lumayo sa amin. Dalihan niyo, Papa! Tignan niyo! Papa! Patingin nga. Tignan niyo, Papa! Ang dami mga baby na isda! Mga madaka yan Alam mo, bihira yan. Mayo, may hilig ka ba sa mga madaka? Pero po, ang talaga pong paborito ko, sina Mama at Papa po! Salamat ha, Mayo. Alam mo, Mayo, ikaw ang kayamanan namin ng mama mo. Papa, naging masaya naman tayo nun. Diba? Sauri, diba? Lagi tayong magkasama. Patawad, Sauri. Teka nga, wala kang kaanang alam tungkol sa libro na yan, ano? Coach, Sandali! Huwag mong gagawin! Delikado yan! Hindi ganun kasimple yun! Bossy. Okay. Ang gusto ko lang naman makipagkwentuhan sa'yo ng medyo mahaba-haba. Marami akong ginawang masama. Gusto ko maangkin ang puso ni Taka. Makuha ko lang yun. Kontenta na ako. Taka. 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 Madami akong nagawang pagkakamali. Patawad. Mayo. Mayo. Bumalik ka! Sakaki! Nararamdaman ko na ang aura ni Mayo. Taka, kamusta na siya? Ayos lang ba siya? Humihinga pa siya. Titignan ko siya. Sige, ikaw nang bahala, Mitsukaki. Sandali, Sakaki! Sakaki, Ikaw nga, Taka. huwag ka na mag-alala. Ligtas ka na ngayon. Bakit? Bakit niligtas mo pa ako? Sana hindi na lang. Wala na akong pag-asa. Wala na. Hoy, gumising ka dyan. Kailangan siya dalhin sa templo ng Suzaku. Bakit sa templo? Naniniwala ko na nandun ang lahat ng kasagutan. Hindi lang yun, pati na ang kalaban nating lahat. Ang kalaban natin? Kalaban? Magiging ligtas naman si Mayo, hindi ba? Oo, pero... Naiintindihan ko. Basta mula ngayon, ipapaubaya ko na lahat sa'yo at sa mga tagapagtanggol. Empress Hoki? May hihilingin akong pabor sa'yo. Ikaw nang bahala kay Mayo at dito sa bayan ng Conan. Opo. Kamusta na siya? Wala.
Walang maitutulong ang kapangyarihan ko sa kanya. Kapag nagpatuloy ito, ang katawan ni Mayo. Sakaki, huwag kang matutulog. Taka, ang batang yon. Patawarin mo sana ako. Ang batang yun ay hindi ko na siya mapoprotektahan. Ito ang kaparusahan ko. Ano ba yung sinasabi mo, Sakaki? Hindi ito isang parusa. Walang problema ang bata. Ligtas ang bata. Sakaki! Eto, subukan mo to. Hindi ba yan yung maiwagang tubig na ilalaan mo para sa pilat mo? Kung hindi natin gagamitin ngayon, kailan pa, hindi ba? Kaya lang, bakit ba nagkakaganyan ang katawan ni Sakaki? Hindi ko rin maisip ang dahilan. Pero kapag nagpatuloy ito, tuluyan na rin siyang maglalaho. Bakit ganito? Bakit? Tingin ko, ang dahilan, nagalit ako kay Miyaka at nahilang akong seryo. Nagkatotoo ang nangyari sa libro. Ang libro tungkol sa alamat ng mundo ng 4 na Diyos. At dahil dito, ang Suzaku at Seryo, ang dalawang nahilang, ay sabay nagpakita. Ano bang sinasabi mo dyan? Kenny, sabihin mo nga sa kanya na nagkakamali siya. Tama. Noong nagpakita ang seryo at sinabayan din siya ng Suzaku, natapos ang lahat. Kaso lang, ang kasabay niya, ang mundo sa loob ng libro ay parang nagsimula na rin na masira. Ha? Teka lang. Ibig sabihin, gano'n na magiging katapusan ng alamat sa loob ng libro? Baka kinakailangan na ng bagong nahirap. Isang panibagong alamat na may panibago rin katapusan. Kaya ba, Ngayon. si Mayo? Ang lahat na nangyayari sa loob ng libro ay isang disenyo na nilikha ng 4 na Diyos ng langit at lupa. Bunga ng kanilang takot na magugunaw na ang mundo nila. Pero paano yun? Nahulog ang loob ni Mayo kay Taka. At dahil doon, kinamuyan niya si Miyaka. At nabuhay ang puot sa kanyang puso. Yun ang nagpalakas sa negatibong enerhiya na nabubuo dahil sa pagkawasak ng mundo nila. At yan din ang lumikha sa masamang anyo ng Suzaku. Coach, Kung kaya, Coach, Bakit, Saori? Ano bang problema? gusto ko na sana magpaalam sa ano inyo. ba yung sinasabi mo, Saori? Pakisabi kina Saori at kay Mama at pati na rin sa Papa ko na hindi na kami magkikita uli. Sakaki, Pasensya na. Dapat matagal ko nang sinabi to bago pa naging huli ang lahat. Bago ako maglaho, dapat sinabi ko na sa kanyang mahal ko siya. bakit ka naman maglalaho? Hindi pa. Kailangan mo bang mabuhay sa mundong ito? Kaya hindi ka pa pwedeng maglaho. Isipin mo ang kapakanan mo. Yung mga mahal mo. Saka marami pang mga tao may kailangan pa sa'yo. Kaya talaga, ang bait-bait niyo, Coach. Nakakapanghinayang lang kasi hindi ko kayo nakilala na mas maaga. Teka lang, Sakaki! Bumalik ka dito! Bakit, Coach? Ikaw ay... Wala tayong magagawa. Taka, ikaw na ang bahala magdala sa kanya pabalik sa kabilang mundo. Bago kasi tuluyang maglaho ang babaeng ito, kung may babalik mo siya sa kabilang mundo. Teka, ano bang iniisip mo? Hinihintay ka na ni Miyaka. Doon ka naman talaga nakatira sa kabilang mundo eh. Pero kahit na, Hindi mo naman kailangan bumalik pa dun eh. Ha? Ano yun? Ang boses na yun! Ang tagal mo naman! Huwag kang magkakamaling bumalik doon. Taka! Sino ito? Mukhang may hindi yata kayo naiintindihan. Kaya hayaan niyo na ako magpaliwanag. Sa totoo lang, wala naman talagang ginagawang masama tong si Maya. Eh ano bang tawag mo sa ginawa niya sa anak niya? Hindi niyo pa rin ba naiintindihan? Hindi naman inagaw ni Mayo yung bata. Ibig sabihin nun? Hindi pa ba halata? Si Miyaka mismo ang nagpadala ng bata. Ha? Anong sinabi mo? Ganun pala yun. Sa totoo lang, pumasok na rin sa isip ko na baka ganun nga ang nangyari. Naku, talaga lang ha? Alam kasi ni Miyaka na may peligro sa mundong ito. Ay, hindi pala. Mali na sabihin na si Miyaka mismo ang nakakaalam. Ang nakakaalam ay ang nahirang na Suzaku sa loob niya. Alam niyo ng puso ng nahirang. Kung ganun, sa pamamagitan ni Mayo, kung ganun, si Miyaka pala ang... Si Miyaka ang... kahit na gusto niyang tumulong sa atin, imposible na makapunta si Miyaka dito dahil tapos na ang papel niya dito at alam niya yun. Dahil nga tapos na ang bahaging ginagampanan niya bilang nahirang na Suzaku. Tapos buntis pa siya. Yun lang. Ibig sabihin, ang anak niya ang Shinzo. Ibig sabihin, sapat na ang anak niya para mapatawag ang Suzaku. Mismong si Miyaka, pinagkatiwala niya kay Mayo ang kanyang anak dito sa mundo natin. At isinugal niya ang lahat ng posibleng mangyari. At pati na ang kanyang sarili, nilagay niya sa panganib. Yun yun. Kahit wala siyang kaalam-alam, parang ang tindi ng misyon niya dito sa mundo natin. Kung alam niya man, base sa pagkakakilala ko sa kanya, pupunta pa rin siya dito. Ano nang gagawin mo, Taka?
Gusto mo pa rin bang bumalik doon? Wala naman akong sinabi sa inyo na may balak na akong bumalik. Dito pa rin ang lugar kung saan ako lumaki. Isa pa, bakit ako babalik nang hindi kayo tinutulungan? Ang galing ng ginawa mo, Mayo. Hangang-hanga ako sa'yo dahil nagawa mong protektahan ng Shinzo. Kaya ngayon, darling, ikaw na lang ang hinihintay namin. Ayos lang ako. Okay lang ako. Sakaki, O ayan na, malapit na yan. Magigising na siya. Baka nagkakabisa ng sagradong tubig ni Mitsukaki. hindi. Hindi si Mayo ang nagsasalita. Huwag kayong magpapatalo, ha? Hindi pwede. Miyaka! Si Miyaka yan ano? Paano nangyari yun? Tawagin ang kapangyarihan. Protektahan niyo ang bansa ng sama-sama. Miyaka, Taka. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Miyaka! Gising na ba siya? Sabihin mo kay Taka. Hindi na. Ganon din na sinabi ni Mayo sa libro. Maayos din daw siya. Hindi kaya may koneksyon sa pagitan ni Mayo at Miyaka? Huwag kayong mag-alala. Ginagawa ko makakaya ko. Ibig sabihin, ikaw si... Sakaki, Lady Mayo! Ang kaso, hindi pa rin bumabalik ang alaala ni Hotohori. Anong gagawin natin? Ama! Ama, ako ito! Kamahalan, wag! Pakiusap, bumalik na kayo! Ina, anong problema? Kamahalan naman, bakit hindi ka nakikinig sa akin? Hoki? Ikaw ba yan, Hoki? Ang boses na yon, Corinne! Kamahalan, matagal ko na kayong gusto makilala. Corinne! kayo po sinuri ko, di ba? Nagbalik na kayo sa pagiging tagapagtanggol. Nakikiusap ako sa inyo. Gusto kong makita uli ang ama ko. Bago mapaligiran ng kadiliman ng mundo. pasensya na, kamahalan. Taka! Alam ko, nararamdaman niyo kamahalan. Kaya lang, si Hotohori, hanggang sa ngayon hindi pa rin bumabalik ang alaala niya. Noriko! Pwede ba? Sabihin mo nga, kailan mo ba balak gumising, ha? Oh, Hindi mo ba naririnig ang boses sa labas? Kanino mo ba tinututok ang espada mo? Sumusobra ng biro na ito, Noriko. Pasensya na. Pinaghintay ko kayo. Mga kaibigan ko. Talagang pinaghintay mo kami. ayun na! Napatawag ng lahat ngayon! Ama ko! Bushin, Ang boses na yun! Boses ng ama ko yun, di ba? Kamahalan! pasensya na. Pinahirapan ko. Hotohori! Ama ko! Kahit na hindi natin nakikita ang isa't isa. At kahit ano pang mangyari sa akin dito, lagi niyong tatandaan na lagi ko kayong iniisip na dalawa. Oo. Nakakatuwa naman kayong panoorin. Ang huwada sa sako. Sa wakas, nagpakita ka na rin. Lady Mayo! Kahit naman kayo, alam niyong wala rin kayong magagawa laban sa akin. Kahit ano pang gawin niyo, hindi niyo mapipigilan ang paggunaw ng mundo. Sumpain ka! Ano bang kailangan mo sa mundo na to? Aakilin ko ang mundo, ang lahat ng galing, ang lahat ng buot. At saka, aakilin kong lahat sa mundong ito.
mangyayari ang lahat ayon sa aking mga plano. Basta nandito kaming lahat, hindi ka magtatagumpay. Hindi Mayo! Hindi Mayo! Miyaka! Si Miyaka! Ano to? Teka, ganoon din sa kabilang mundo. Ang libro. Lagot. Ang lahat ng mga pahina. Nangitim. Miyaka! Miyaka! Sa akin ang tumito ngayon. Noong halimaw ito, gagamitin ko na sa kanya ang sagradong alab ko. Huh? Oh, ano ito? Ba't ganito? Naglalaho tayo! Paano na? Nagbibiro ka ba? Paano na to? Pati ba tayo? Maglalaho na rin. Paano si Mayo? Naghihirap kayo. Kapag walang naiiwan, mapapalot kayong lahat sa kadiliman. Paano na to? Miyaka, bigyan mo kami ng lakas. Tinatawag ko ang langit at ang lupa. Sa ngalan ng katapatan, tiwala at kabutihan, tinatawag ko ngayon ang kapangyarihan ng Suzaku. Ang siyang tagapagbantay ng timog, isa sa apat na makapangyarihang Diyos. Panginoon, mula sa langit ng pitong bituin, na siyang sinasamba ng lahat ng mga nilalang sa buong mundo. Pinangupayan namin sa inyo, ug sa inyo ang lahat ng kasamaan, at iligtas niyo po kami sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Sana po ay dinggin niyo ang panalangin ko. Sana po ay magpakita kayo sa aking hinatatayuan! Miyaka, Mayo, hindi ako papayag na magtagumpay ka. Paano? Paano siya nakabalik? Hindi mo pa ba nahahalata? Ano? Para sabihin ko sa'yo, walang nagagawang kadiliman kapag mayroon ng liwanag. Imposible! Binabati ko kayo, mga tagapagtanggol ng Suzaku. Hoki, Boshin, Ama ko! Matagal ko nang hinihintay ito! ako rin anak. Hindi ko akalain na magkikita tayo muli. Sakaki, Coach Konami, pasensya ka na. maraming salamat po sa inyo, nahirang na Suzaku. Kaming mga tagapagtanggol ay naligtas ng kapangyarihan niyo. At dahil sa inyo, ay tagumpay kami sa pagligtas sa bayan. Mayo, umuwi na tayo. Mahal kita! Mahal kita! Mahal na mahal kita!
oras. Tama siya. Wala ka nang kailangan gawin pa dito. Oras na para bumalik ka sa pinanggalingan mo. Malaki ang utang na loob sa inyo ng buwan. Magaling ang ginawa. Tama kami sa katapangan mo, Taka. Emperador Otohori. Paano? Ikumusta mo na lang kami kay Miyaka. O ano, halina, umuwi ka na! Maraming pagkakataon para magkita na naman tayo. Salamat, Uli, sa inyo. Sorry. Yun o, gising na pala siya. Mabuti naman. Pasensya na't pinag-alala ko kayo. At salamat sa paghihintay sa akin.